We will try to ask some questions po a lot of questions about personal Sige. po. Okay na po. Wag lang sex, ha? Teka, ayusan mo muna kung maganda bang... Yes ba? Yes po. Alright, sige. Sige. Ayun, first na question po, coach. Natanong na po namin siya sa ibang coaches and gusto po namin malaman kung ano po yung sagot niya. Yung tanong po namin is, if babalik po kayo sa age namin, ang age po namin is 18 to 20. So, if babalik po kayo, if kasama po namin kayo ngayon, yung age nyo po, kaso, sa katulad namin, ano po yung masasabi nyo and ma-advise nyo po sa amin? So, yung tanong is, kung ako'y babalik sa 18-year-old. Opo. Alright. Siguro kung meron man akong babaguhin, first thing foremost, wala akong babaguhin because para sa akin, lahat nung hinagpis ko, lahat ng hirap ko, lahat ng pinagdaanan ko nung kabataan ko, part siya kung meron ako. Pero, kung maiulit ko man siya, siguro, maaga akong nag-self-development, nag-personal development, which hindi pa available noon. Kasi wala pang internet noong time namin, no? So, wala pang mga audiobook, wala pang YouTube University, wala pang AI. So, kung ako'y 18 years old right now, again, balik pa rin ako. Hahanap ako ng taong papakinggan ko online. Yung buhay na meron siya, yung values na meron siya, at higit sa lahat, yung paano siya makapag-contribute sa world, then yun ang susundan ko in terms of online. So, basically, talaga mag-i-invest ako ng time, energy, effort with making sure that yung pinaka-priority ko is personal development. Yeah, katulad ng ginagawa ninyo. Right? Kunyari coach, wala po kayong resources ngayon. Kunyari, katulad po sa amin. Hindi, parang ano po, wala pa po kami dun sa state na meron po kami financial freedom, gano'n. Ano po yung tingin yung una po namin step na gagawin para po mapunta po kami dun sa goal namin? Yeah, balik pa rin kayo sa do what is difficult at first, but necessary, which is still personal development. Pero, I guess, ang best part sa inyo is right now, ang dami ng taong willing mag-mentor. So, the most beautiful part here, para ma-mentoran kayo, dapat gawan nyo rin ng paraan na may halaga kayo sa mentor ninyo. So, kasi hindi naman to one way lang na kuha lang kayo ka sa mentor nyo. Mas masarap kayong mentor pag meron kayo ibibigay sa mentor nyo. So, which means, siguro develop the skills that you need to have to add value, which is still AI, editing, yan, mag-shooting kayo. So, lahat ng necessary skills na pwede nyong pagalingin yung sarili nyo para may halaga kayo sa mentor nyo, para yung mentor nyo ganahan mag-mentor sa inyo. Okay? Most important part lang is when you choose for a mentor, number one, kailangan yung buhay ng mentor na yon, yun yung gusto mong buhay. Okay? Yung, I should say, lifestyle na meron siya, yung gusto mong lifestyle, but above all, yung result na meron siya sa buhay, yun din yung gusto mong result. Pero siguro pinaka-importante, yung value niya. Yung, is his mentor transactional or transformational? Is his mentor only informational, maraming information, pero walang relations? So kung anong importante siya, dapat i-match mo. No? Again, para sa akin, it's just a matching of who the person who you want to learn from and who you want to become. Sa ano po, kunyari po, personally po kasi, minsan po kasi hindi ako nakukontento kapag sa isang araw po, wala po akong na-accomplish or natatapos. Ano po kaya yung possible na pwede niyo po ma-advise sa akin if ever na gusto ko po sa araw-araw, may na-achieve po ako, tapos to the point na parang napapagod na rin po ako, pero dahil nga po nasanay po ako sa routine na yon na gusto ko lagi ako may ginagawa, na strive palagi, hindi ko na siya matigil kahit ayaw ko po, kahit napapagod ako. Kasi yun ang may naging routine ko. Which is sinasabi po ng iba na maganda daw po yun kasi gusto mo nga mag-succeed yan. Kasi sinasabi naman din po ng iba na hindi siya maganda kasi parang pinapagod mo na agad yung sarili mo by this stage. Yeah, I mean, bakit mo papagurin yung sarili mo? Ilang taong ka lang ba? 20 po. Parang, 20. So, yung gusto mo ba accomplish, ano ba? like, gusto ko maging successful po talaga
talaga. Like, Okay, define success. success po na meron po akong freedom, time freedom po talaga. Like, kahit hindi po ako work, meron pong income na papasok sa akin, ganun po. Kasi nasanay po na ano eh, kapag kunyari po, kailangan mo lang itong bagay na ito, kailangan mo na siyang paghirapan bago mo siya makuha. Kasi sa akin, from the very beginning, yung time freedom na yan, for now, I want you to start taking a look at on, not really time freedom, but allocating time. Paulit-ulit ko sinasabi, no, na in life, there are three types of investment, no? Investment A, time, energy, effort, and money that you invest for you just to have fun. Okay? For you to feel important. For you maybe to numb yourself, no? So, but kung yan lang gagawin mo sa buhay mo, ang return no negative. Ano example nun, no? Kung buong araw ka lang naglalaro ng mobile games, nag-enjoy ka? Okay. Pero, kung yan lang ginagawa mo, do you think maganda ang return nito sa'yo? Pangit. Okay. So, yan, pangit yan. Yung sa'yo is B-money. What is B-money? Time, energy, and effort that you put in so that you can create the result that you want in your business and in your career. No, nothing wrong against it, except lang, kung yun lang yun ang gagawin mo, chances are pwedeng mag-succeed, pero kahit mag-succeed ka, ang feeling mo pagod-pagod ka. Now, successful ka ba talaga? Kasi pagod-pagod ka, hindi ka successful. Di ba? Para sa akin, useless ang pera, naubos naman ang health mo. Useless ang pera, nawalan ka naman ng mahal sa buhay. Di ba? So which means meron kang mindset ngayon na coming from pag tumigil ako, mawala to lahat. Which means ako, ang i-recommend ko, 90 to 95% of my time is focused on the money C. So money C is time, energy, effort, and money that you invest to expand your consciousness, to expand your competency. So instead of me looking for results, I'd rather put in my time, energy, effort, and money to grow myself, to expand myself, and growth and expansion takes time. Pero kasi ikaw, kaya ka napapagod kasi gigil kang makuha yung result na gusto mo, eh yun naman, everything takes time. Right? So, narinig mo na ba, pag nabuntis yung babae, it takes 9 months para manganak. So, ang gusto mo kasi, bukas kagad manganak na. So, anong feeling nun? Trade. Yeah, so you miss out on a lot of most beautiful things in life because you're always in a hurry, and that's where the complaint comes in. So again, nothing wrong except lang pag nag-operate ka that way, magiging successful ka, pero kapalit nun, health mo, kapalit nun, relationship mo, kapalit mo yung totoong kaligayahan. Ano nakuha mo doon? Hindi naman. Ay, nakuha ko naman na po siya dati na hindi niya po kailangan magpadali kasi may reason kung bakit nandito ko kayo. And may reason kung bakit hindi ko pa nakuha kasi baka meron pang may tinuturo pa po sa akin kaya hindi ko pa po siya makuha. Dito ka kasi hirap ako. Sige, pwede ko bang i-share sa inyo yung definition ko ng success? Okay, simplihan lang, huwag ka lang pabigat. Kung sa bahay, pag sinabing hugas ng plato, hugas ng plato. Or wag nang antay mag-utos. Okay? Kung initiative, kumusa, dumagdag ng, yun lang, simplihan lang, kahit wala kang pera pa ngayon, okay lang. Basta kung nasaan ka, nakakadagdag ka, nakakatulong ka, para sa akin, successful yan because that's where you are at. Okay? Nandito kayo sa mentorship program, huwag kayong nanonood lang. Katulad kayo ng umaga, can I be very honest? O, nakita nyo naman, nagliligpit kami doon sa loob ng room, di ba? O, anong ginawa ninyo? Nanood lang. O, padagdag kayo, pabigat. Exactly. So, what stop you from saying, Coach Ras, tulong po kami. So, again, that's something I want you to start looking into. So, again, success definition number 1, huwag maging pabigat, padagdag lang. Klaro? Number 2, are you better today than yesterday? Kasi kung hindi, stagnant ka. But make sure not as much as tomorrow, which means walang katapusan ng pag-i-improve. Like for me, no, sa tingin nyo, napaka-successful ko na kasi may time freedom na ako, may financial freedom na ako. Oo naman, pero hindi ako tumitigil.
Larga pa rin ang larga. Hindi sa trabaho, kung hindi sa pag-improve sa aking sarili. Kasi in the end, if I stop improving because I already have the time freedom, the financial freedom, what do you think will happen with my life in just a matter of time? Pataas, babagsak. Exactly, because there's no such thing as stability. It's either you're growing or you're dying. And therefore, sabi ko nga, wag mong tignan yung trabaho mo as trabaho mo. Tignan mo yung personal evolution mo, yung growth mo, yung skills mo, yung knowledge mo, yung experience mo, yung leadership mo as a reflection of your business. So kung yung business mo, hindi pa rin nakukuha yung result mo kasi hindi ka pa nag-grow. Pero ang problema kasi, dinadaan siya sa matinding hard work, sa matinding hataw. Okay lang yan, pero pagod-pagod ka. Did that land on you? Thank you. I want to ask you personally. So, how did you reach your first million peso? How did I reach my first million? Employment. So my first job was that of a janitor slash promodizer. Of course, minimum wage lang yon. Tapos, ang maganda doon, kasi nga, yung natutunan ko na mag-grow ka, mag-serve ka, mag-expand ka, na-promote ako. So, I think my first million na nakita ko sa bank account ko, mga 25, 26. Pero that time, that was really long time ago, mga 19 kopong-kopong yun. So, malaki na yun, no? Simply because, again, I was in sales. So, ako, paniwala ko lang, highest skills that you need to master and be good at is sales. Because sa sales, kahit saan kay batok, kahit saan kay tapon, buhay na buhay ka, no? Imagine, I stopped working at age 35. I'm 55 right now. At, yeah, may mga iba't ibang negosyo ako. Pero sa business kasi, hindi naman guaranteed yung monthly income mo. Kasi syempre, ang dami mong pinupuno. Pero what is guaranteed to me, pag kailangan ko ng pera, pag gusto ko ng maraming pera, sales is the only way to go. So if I were you, if you want to earn millions, master the art of selling. Master the art of sales. No? Blessed kayo kasi sino na kay Mix Flores? Okay, so yung aking prowess in terms of sales, si Mix ang nakasalo at pinaganda pa niya, pinagaling pa niya, at inayos niya pa kasi kaya ang ganda ng buhay niya ngayon kasi magaling siya sa sales. Pero po, coach, ano to? Kung magaling po kayo sa sales, paano niyo po na ma-master yung mga sales niyo po? Kumbaga, how did you find it challenging sa pag-sales even though yan yung simula mo pa lang na start na yung business mo po, coach? Yeah, ang maganda kasi sa akin, yung orientation ko is hindi yung always be closing. Narinig niyo na ba yun? Yung sinasabi, lahat ng tao, kailangan bentahan mo at mai-close mo. No, no, no sa akin yan. Alright? Ang sa akin kasi always be serving. Always be giving. Always be out there to serve. Because ako, paniwala ko, when the mission is clear, the commission will appear. Right? When the purpose is clear, the profit will appear. So, hindi ako nahirapan. In fact, nadalian ako kasi wala ko ibang ginawa kung hindi magsilbi, magbigay, mag-support, mag-contribute. Tapos, halos lahat yan, low-lying fruit yan. Madali kong i-harvest. Versus, okay, always be closing. So, ikaw, ano pakiramdam mo? Hindi pa nga ako nag-build ng relationship sa'yo, binibentahan ka na, gagawa ko ng paraan para ma-close kita. Ano pakiramdam mo? I feel ano po, coach, parang safe place po ako. Kasi Safe? safe and may Pag lagi kitang binibentahan? hindi po, coach. I mean, ay benta po, coach. Pag lagi kitang binibentahan, lagi kitang i-close, hahanapan ko ng paraan, i-manipulate kita para ma-close kita, anong feeling mo? Feel ko po, coach, ano. Ma-excite ka pa makita ako or i-resist mo ako? Yung excitement ko, kasi Hindi, I mean, kino-close, wala ko ibang ginawa ko, hindi bentahan kita. Matutuwa ka, hindi. matutuwa po. Kayo, matutuwa kayo? So, unique lang siya talaga. Ah, Okay? Always remember, ha? Hindi.
wala ko ibang ganda, okay, di bentahan lang kita. Kasi nga, always be closing. Ako hindi. Mas gusto ko yung always be serving. Because when you serve, people will just close. People will just buy. Always remember, nobody wants to be sold to. Ay, walang may gustong binibentahan. But everyone wants to buy. So, who do they want to buy to? From the people who's serving them. So, ang ganda lang sa akin, yung orientation ko, never ABS, ABC, kung hindi ABS. And up until now, yan pa rin yung aking mantra. Kaya, madali sa akin ang business, madali sa akin ang closing. Kasi nga, madali sa akin ang sales kasi hindi ako nagbebenta, pero people are buying because I'm always serving. So, yan yung advice ko sa inyo. Alright, while you're young, ang mindset niyo is serve, give, because pag yan ang mindset nyo, serve and give, automatic, the world will serve, the world will give back to you. Coach, di ba naniniwala ang nyo po, ang dream nyo po is yung maging first world country yung Philippines. Naniniwala pa rin po ba kayo na kaming kabataan mo yung pag-asa ng Kayo lang ang tanging may pag-asa. Wala na, give up na ako sa generation ko, sa older generation, okay? Saka maybe sa next generation sa akin, but the Gen Z and the Gen Alpha, kung magkakaroon tayo ng bagong mindset, bagong frequency, bagong pag-iisip, wala na, take over na kasi mas malaki ang population ninyo. That's why I really spend a lot of time, energy, and effort for young people like you kasi mas madali pang baliin, no? Or madali pang yung sungay, medyo maliit pa, pwede pang palitan ng ibang sungay. Pero yung sa amin, kahit anong gawin, mahirap na talaga. So, para sa akin, I wanna invest a lot of time, energy, effort, even money. No? This is why I'm spending time with you guys because hopefully, you guys can have this kind of thinking, this kind of mindset. Nagagandang Pilipinas pag ganito tayo mag-isip. like, if you were my dad po, so may inusay na video. Came from Baguio City. So, I think I'm the first year na nakita. And yung passion ko lang, you were my dad. How long or may ibibigay ka ba sa akin na years for me to sakot? Oy, ganda ng tanong, no? In the end, hindi kita didiktahan kung anong gusto ko para sa'yo. Siguro kung ako yung naging tatay mo, tatanungin lang kita, anong gusto mo sa buhay mo? Ano bang definition mo ng success sa'yo? Paano mo makanta yan? Paano kita masortahan? So which means, hindi ako magbibigay ng deadline sa'yo kasi naiintindihan ko yung mga taong binibigyan ng deadline. Magiging successful yan pero may stress at pressure. Or, magre-resent yan, magre-resist yan. At yung relationship, baka hindi na ganun kaganda. So, pangalawa, I wanna make sure na clear ako, may boundary tayo. So, anak, ang obligasyon ko lang is patapusin ka. Pagtapos ka na sa pag-aaral mo, pwede ka pa makitira, pwede ka makikain, pero wala ka nang matatanggap sa akin ni isang kasing. Nakukuha ko. As for me naman, I want something. Yung goal ko lang naman sa buhay is maging masaya. And maging comfortable sa and also matravel na lang. Yun. At the end of the day, I just want to be happy. Yeah. Thank you. May question nyo, were you always a visionary or an executor? Wow. I think executor. Paano po? Like, what are your traits po? Parang sa personal, parang personal traits po. Ano po yung parang visible traits po? Parang, ako kasi I just wanna live in the moment. Wala akong 5-year plan, 10-year plan, 20-year plan. I just wanna live in the moment wherein my moment is all about taking care of what's now, by taking care of my health, my relationship,
my growth. Because the way I see it, if I just take care of my now will take care of the future. So which means kung ano mang vision na meron sa akin ng source or my God, not mine, feeling ko, susundan ko na lang, tatanggapin ko na lang yung blessing niya. But do you always have a fear of asking for support, like for judgment, or is ganun po na baka ma-judge ka kasi lagi ka nangyayari ng support? Like before ka po. Actually, yan ang nagiging nakakatawa sa akin kasi hindi naman ako takot humingi ng support. Siguro lang, masyado lang akong na-brainwash, which I like, na anything and everything that I want, ako yung source. At kung kailangan ko man ng tulong, hinihingi ko, pero hindi ko iaasa yung success ko sa ibang tao. Coach, ano po yung sinasabi niyo po na mag-focus po sa source po? Yung sa nagagaling po sa source. Alright. So, when I say you focus on the source, you focus on your own vessel, that you are the vessel of which the source will actually start to bless you. So pag nakafocus ka sa work mo, pag tanggalin ang work mo, stress, anxiety, patay tayo dyan. Nakafocus ka sa ibang bagay, tanggalin ang stress, anxiety. Pero kung nakafocus ka sa source, which is never ending, just like this water, right? Hindi ka talaga maubusan. Anong ibig sabihin? Kunwari, ang goal mo is 1 million pesos income. So, ang itsura no, meron kang 1 million na bang ingay-ingay. Patapusin muna natin, ha? Ayan. Sige, yaman. Di tayo, ano yan? Pero okay lang naman dito, no? So, ganito yan. In life, we have our dreams. Let's say our dream is earning 1 million. Alright? With our dream, we have our vehicle. Ano yung vehicle? Vehicle is maybe business, maybe work, anything that will bring that here. Under the vehicle is actually your action plan. Your action plan is what? No? Hard work, strategic work, lahat yan. Na pag nakafocus ka lang dito sa tatlo, pag pumalpak yan, anong feeling? Sakit? Mahirap? Lost? Stress? Anxiety? Now ako, ang focus ko, gusto ko itong income na dineclare ko, meron din akong vehicle to get it, may action plan din ako, pero ang focus ko is underneath that sino ba ang magbibigay sa akin ng lahat ng ito. It is my source. So which means kung nakafocus ako sa source ko, which is I call him God, and I just nurture that, embrace that, then I bring that to every action plan that I have, and my action plan now becomes a great manifestation of my vehicle, and the vehicle now will bring the income that I want. Anong nagets mo doon? Kapag ano po, kahit mawala man po yung tatlo na yun, yung sa lahat na kapag nag-hard work ka, tapos nag-fail ka, lahat ng ginawa mo fail work, kung nakafocus ka sa source mo, which is nga po ayun si God, hindi ka mahihirapan na bumangon. Tulad lang rin po yung sa nangyari po yung sa, hindi po yung sa sunog po. Diba, imbis na mataranta po kayo na masabi, nangyari, sino ba kasi may kasalanan, ano pa nangyari, nadamay lang kayong bahay, gano'n. Ang ginawa niyo po, naging calm lang kayo and sinurrender niyo po lahat kay God. Ayun po yung nag-focus na po kayo sa source. Which means focus on your purpose. And your purpose in life is just to make sure that you have a peace of mind, you have joy, you have fulfillment, and above all, you have freedom. And you bring that to your action plan. And then your action plan will now be blessed with that source. And then your vehicle will just bring the result that you want. Tara, mukhang hindi titigil hanggat di tayo alis dito.
Thank you po. You're welcome.